mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog. Hello everyone! For today's video guys, i-ano ko lang sa inyo kung paano ko i-handle o paano ko hina-handle ang mga nangbabash po sa akin. Okay? Sa mga basher po, sa mga nangbubuli. May nangbabash na rin po kasi sa akin. Hindi po maiiwasan yan na may nangbabash. Ang binabash niya po sa akin ay puro lang daw ako kwento. Wala naman daw akong sinasabing magandang idea o magandang information na makakatulong po sa iba. Pero alam niyo naman guys na ang sinishare ko po ay through my experience at sinishare ko din yung mga nilalaman ko para ho magkaroon din ng idea yung mga kapwa Filipino at mga kapwa caregiver na nangarap na makarating dito sa Canada. Okay? Karamihan naman po guys ng mga sinishare ko ay mga naging experience ko na. Gusto ko lang din makatulong talaga sa iba. Kasi alam niyo na guys, nung nagpisa pa lang ako nakatapos akong mag-take ng caregiving course, ay sariling sikap ko po kung paano ako makakarating ng Canada, kung paano ako mapapabilis makatawid ng Canada. So kaya ginawa ko ay nag-work muna ako sa Hong Kong. And then nung nag-Hong Kong naman ako guys, nagsariling sikap ako guys, nag-research ako kung ano mga agency. Actually marami akong agency na tinanungan kung saan ako, kung ano yung mga the best na makapag-apply ako para makarating po ako ng Canada. Lahat po yun sariling sikap ko guys. Paano ako nakarating sa agent ko na yun ang naging way para ho makarating ako dito sa Canada. So lahat po yan guys, sinishare ko sa inyo. Lahat ng mga naging experience ko at lahat ng mga nalalaman ko sa mga group, yung mga sinishare nila at sinishare ko din po talaga sa inyo. Kasi malaking tulong po yun para sa mga kapwa natin na gusto talaga makarating ng Canada. Okay, kasi alam nyo naman guys ngayon ay puro social media na lang. Okay, mag-research ka lang ay makakuha mo na yung tamang sagot sa gusto mong malaman. Agency na pwede mong applyan sa Canada. Kung nasa Hong Kong ka, ano yung mga agency dyan na pwede mong applyan para makarating ka dito sa Canada. Kung pwede ka din mag-DIY o do it yourself, mag-hire na consultant, di ba? Lahat po yan ay madali na lang po. Basta po, sa aking experience ay sinishare ko po kung ano yung mga nilalaman ko. Tapos guys, may mga nangbabash niya, ganun ga, wala naman daw ako na itutulong. Tapos, puro lang naman ako usap. Pero okay lang guys, hindi ko naman yun seryoso kasi part po yan. Kasama po yan sa pagbablog na may mangbabash talaga. Na yan. Minsan yung hindi nila type yung binablog mo, yung content mo, okay? Hindi po talaga maiwasan. Pero ako guys, ay hindi ko naman po yan sineseryoso. Hindi ko talaga yan sineseryoso. Okay? Hayaan lang natin, intindihin na lang natin na baka yung taong yun na nababasa sa akin na hindi po maganda yung mood niya. Okay? Tapos na-timingan niya yung YouTube account ko ang open niya. So, hindi po natin siya masisi. Kaya dapat intindihin na lang po natin yung mga nangbabash sa atin. So yan guys, na-share ko lang sa inyo kung paano ko i-handle yung nangbabash o nangbubuli sa YouTube account ko. So yun lang guys. Thank you for watching. Bye. God bless you.